ang sikreto ng isang makapangyarihang CEO ay napunta sa maling kamay? Si Steven Sanchez, isang gwapo, mayaman at respetadong CEO ay may tinatagong kasalanan, isang lihim na relasyon sa kanyang mistress. Ngunit isang gabi, nahuli siya ng simpleng empleyadang si Francesca. Sa halip na magsumbong, ginamit niya ang sikreto para sa sariling ambisyon. Promotion kapalit ng katahimikan. Pero habang lumalalim ang kanilang koneksyon, isang bagay ang hindi nila inaasahan. Pag-ibig na bawal. Hanggang saan sila dadalhin ng kasinungalingan kung ang puso na ang kalaban? Bago natin umpisahan ang isa na namang napakagandang kwento, please subscribe and click the notification bell para updated kaya sa mga susunod na kwento dito lang sa Tales of Tadhana. Tahimik ang hallway ng executive floor. 10:00 na ng gabi, ngunit si Francesca Villarreal ay hindi pa rin umuuwi. Isang simpleng empleyada lamang siya, masipag, tahimik at halos hindi napapansin sa opisina. Ngunit ngayong gabi, may kailangan siyang tapusin. Kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa promosyon. Habang naglalakad siya papunta sa records room, may napansin siyang ilaw sa CEO office. Nagtaka siya. Bakit may tao pa doon? Bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya narinig isang mahinang halakhak ng babae. Kasunod nito, boses ng lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya. Steven? Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinulak ang bahagyang nakabukas na pinto. At doon, parang tumigil ang mundo niya. Sa loob ng opisina, nakita niya ang CEO ng kumpanya, si Steven Sanchez, nakasandal sa mesa habang hinahalikan ng isang babae. Hindi ito basta-bastang halik. Ito ay halik na puno ng lihim, kasalanan at pagnanasa. Napaatras si Francesca, ngunit huli na. Who's there? Agad siyang napalingon nang marinig ang malamig na boses ni Steven. Nahuli siya. Dahan-dahan siyang pumasok. Nanginginig ang kamay. Sir, ako po, may kukunin lang sana akong file. Tumitig si Steven sa kanya. Malalim, matalim, at tila sinusukak ang bawat galaw niya. Ang babae naman ay mabilis na inayos ang sarili. Steven, sino yan? Tanong ng babae. Halatang irita. Hindi sumagot si Steven agad. Sa halip, lumapit siya kay Francesca. Gaano katagal ka nang nandyan? Malamig niyang tanong. Napayuko si Francesca. Sir, ngayon lang po. Don't lie. Nanigas siya. Sa sandaling iyon, alam niyang tapos na ang lahat. Pwede siyang tanggalin. Pwede siyang patahimikin, pwede siyang sirain. Pero sa halip na matakot, may kakaibang ideyang sumulpot sa isip niya. Dahan-dahan siyang tumingala at sa unang pagkakataon, tumingin siya diretso sa CEO. May kakaibang tapang sa kanyang mga mata. Sir, mahinahon niyang sabi, hindi ko po sasabihin ang nakika ko. Napakunot ang noo ni Steven, pero huminto siya sandali at ngumiti. Isang ngiting hindi niya akalaing kaya niyang gawin. May kapalit po iyon. Nanlaki ang mata ng babae. Ano? Ngulit si Steven, hindi nagsalita. Sa halip, bahagya siyang ngumiti. Isang mapanganib na ngiti. Interesting. Lumapit siya, mas lalo, hanggang naramdaman ni Francesca ang init ng kanyang presensya. At ano ang gusto mo, Francesca? Kinabahan siya, pero hindi siya umatras. Promotion po, sir. Isang katahimikan ang bumalot sa silid at sa sandaling iyon, hindi lang sikreto ang nabuo, kundi isang laro na parehong hindi nilang alam kung sino ang mananalo. Hindi agad nagsalita si Steven Sanchez. Nakatitig lamang siya kay Francesca, parang binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Tahimik ang buong opisina. Tanging ang mabagal na paghinga ng tatlo ang maririnig. Ang babae sa likod ni Steven ay halatang hindi mapakali. Steven, this is ridiculous. Hindi mo pwedeng hayaan yan. Leave. Boto lang sinabi ni Steven. Nanahimik ang babae. Ano? Gulat nitong tanong.
I said leave. May kakaibang lamig sa boses ng CEO, isang klase ng otoridad na hindi pwedeng kontrahin. Napairap ang babae bago kinuha ang kanyang bag. Hindi pa ito tapos. Bulong nito habang dumadaan kay Francesca sabay titig ng masama. Ngunit hindi na siya pininsin ni Francesca. Ang atensyon niya ay nasa lalaking nakatayo sa harap niya. Pagkaalis ng babae, mas lalo pang bumigat ang hangin sa silid. Lumapit si Steven. Mas malapit. Promotion? Ulit niya. Tila iniimbitahan siyang ulitin ang sinabi. Nilunok ni Francesca ang kaba. Opo, sir. Alam mo ba ang sinasabi mo? Tumanggo siya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na siya babalik sa pagiging invisible sa kumpanyang ito. Sir, matagal na po akong nagtatrabaho dito, pero kahit anong sipag ko, hindi ako napapansin. Huminga siya ng malalim. Ngayon, may pagkakataon na ako. Tumaas ang kilay ni Steven. At gagamitin mo ang kahinaan ko. Diretsyahan, walang paligoy-ligoy. Hindi po kahinaan, sir. Sagot niya, pilit pinapatatag ang boses. Sekreto. Isang maikling katahimikan. Pagkatapos, napangiti si Steven. Isang ngiti na may halong amusement at panganib. You're bold. Hindi iyon papuri. Babala iyon. Alam mo bang pwede kitang tanggalin ngayon din? Malamig niyang sabi. Opo, sir. Pwede kitang patahimikin. Opo. Pwede kong sirain ang karir mo. Saglit siyang napapikit. Ngulit muli siyang tumingin. Diretso. Pero hindi niyo po gagawin eh. Tumigil si Steven. At sa unang pagkakataon, may bahagyang paghanga sa kanyang mga mata. Why not? Dahil mas malaki ang mawawala sa inyo. Tumahimik ang paligid. Pila tumigil ang oras. Napabuntong hininga si Steven bago tumalikod at lumakad papunta sa bintana. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng lungsod. Do you even know who I am, Francesca? Opo, sir. Then you should know, I don't lose. Bahagyang ngumiti si Francesca. Hindi rin po ako, sir. Napalingon si Steven. At sa sandaling iyon, parang may bagong laro na nagsimula. Isang laro ng kapangyarihan, ng kontrol, at ng mga lihim na unti-unting sisira sa kanila. Fine, sabi niya. Napalunok si Francesca. Simula bukas, ikaw ang magiging bagong executive assistant ko. Nanlaki ang mata niya. Sir, talaga po. Pero tandaan mo ito. Lumapit si Steven. Halos magkalapit na ang kanilang mukha. Hindi mo ako kinokontrol. Pinapahiram lang kita ng pagkakataon. Nanginginig ang puso ni Francesca. Hindi sa takot, kundi sa kakaibang excitement. Thank you, sir. Ngunit bago siya makaalis, Francesca, napahinto siya. Be careful. Napalingon siya. At bakit po, sir? Ngumiti si Steven. Isang mapanganib na ngiti. Because people who play this game, huminto siya sandali. At tumitig sa kanya. Always end up falling. Hindi alam ni Francesca kung bakit, pero sa sandaling iyon, parang may kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa promotion. Hindi lang ito tungkol sa sekreto. May mas malalim pa. At hindi niya alam na ito na ang simula ng kanyang pinakamapanganib na desisyon. Kinabukasan, iba na ang mundo ni Francesca Villarreal. Pagpasok pa lang niya sa opisina, ramdam na niya agad ang mga tingin ng tao. Mga bulungan, mga matang puno ng pagtataka. At bakit siya biglang na-promote? Hindi naman siya stand out Siguro may backer. Napayuko si Francesca habang naglalakad papunta sa bagong pwesto niya, sa mismong harap ng opisina ng CEO. Executive Assistant. Isang posisyon na pinapangarap ng marami. At ngayon, nasa kanya na. Pero hindi dahil sa sipag, kundi dahil sa isang lihim. Congrats, Francesca! Napalingon siya. Nandun si Ma'am Liza, ang dating executive assistant ni Steven. Ngunit hindi ngiti ang bumungad sa kanya, kundi malamig na titig. Salamat po. Mahina niyang sagot. Ang bilis ng promotion mo, dagdag nito, sabay crossed arms. Parang may ibig sabihin,
At alam ni Francesca kung ano iyon. Hindi siya sumagot. Sa halip, dumiretso siya sa kanyang mesa, ngunit hindi pa siya nakakaupo. Francesca, napatingin siya. Nasa pintuan si Steven Sanchez. Nakatayo, matikas, walang emosyon. Inside, now. Biglang tumahimik ang buong floor. Lahat ng mata, nasa kanya. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina at nang sumara ang pinto, para bang ibang mundo na naman. Close the blinds. Sumunod siya. Naninginig ang kamay. Pagharap niya, nakaupo na si Steven sa kanyang swivel chair, nakatitig sa kanya. Sit. Umupo siya sa harap niya. Hindi niya maiwasang kabahan. Let's be clear, Francesca. Diretso agad. Walang paligoy-ligoy. Hindi ito simpleng promosyon. Tumanggo siya. Alam ko po, sir. Good. Tumayo si Steven at lumapit sa kanya. From now on, you work directly under me. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya. Lahat ng schedule ko, meetings, personal arrangements, hawak mo. Opo, sir. At higit sa lahat, bahagyang yumuko si Steven. Halos magkalapit na ang kanilang mukha. Walang makakaalam sa nangyari kagabi. Napalunok siya. Opo, because the moment na may makarinig, tumigil si Steven at marahang ngumiti. I will destroy you first. Nanlamig ang katawan ni Francesca. Hindi iyon abbabanta. Katotohanan iyon. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang init siyang nararamdaman. Hindi niya maintindihan. Sir, malinaw po. Tumayo siya. Pero bago siya tuluyang makalayo, wait. Napahinto siya. May kinuha si Steven sa drawer. Isang folder, inabot sa kanya. Your first task. Kinuha niya iyon. Pagbukas niya, nakita niya ang pangalan ng isang babae at nanlaki ang kanyang mata. Sir, ito po ba yung yes? Diretsyong sagot ni Steven, my mistress. Parang may sumabog sa dibdib ni Francesca. Ano pong gagawin ko? Tumingin sa kanya si Steven. Walang emosyon. Cancel all my meetings tonight. Huminto siya. At ikaw ang sasama sa akin. Nanlaki ang mata niya. Sir? Lumapit si Steven. Mas lalong lumalim ang titig. I want you to see how far this deal goes. Hindi siya makapagsangita. Para bang may bumubulong sa kanya na umatras. Pero huli na. Nasa loob na siya ng laro. At tandaan mo, mahina ngunit mabigat ang boses ni Steven. You wanted this. Nahawak si Francesca sa folder. Mahigpit. At sa sandaling iyon, naramdaman niya, hindi lang siya naglalaro. Unti-unti na siyang hinihila papasok sa isang mundong hindi na siya basta makakalabas. Buong umaga ay hindi mapakali si Francesca Villarreal. Bagamat nasa bago na siyang pwesto bilang executive assistant ng CEO, hindi niya maramdaman ang saya ng promotion. Sa halip, para siyang nakaupo sa ibabaw ng bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Sa bawat pagdaan ng empleyado sa harap ng mesa niya, pakiramdam niya ay alam ng lahat ang sikreto. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam sa totoo, na ang promotion niya ay hindi bunga ng sipag, kundi ng kasalanang hawak niya laban sa pinakamakapangyarihang lalaki sa kumpanya. Francesca, inside. Napatingin siya sa intercom. Boses iyon ni Steven Sanchez. Mababa, malamig, mapanganib. Agad siyang tumayo at pumasok sa opisina nito. Pagkasara ng pinto, hindi na siya pinaupo ni Steven. Nakatayo lamang ito sa harap ng malawak na bintana ng opisina, nakatalikod sa kanya habang nakapasok ang dalawang kamay sa bulsa ng mamahaling slacks nito. Akala ko, malinaw na ang usapan natin. Malamig nitong sabi. Napakunot ang noo ni Francesca. Sir? Dahan-dahang humarap si Steven, matalim ang tingin. Promotion lang ang gusto mo, nakuha mo na. Tumibok ng malakas ang dibdib niya. Pero bakit pakiramdam ko, hindi ka patapos? Saglit na natahimik si Francesca. Sa totoo lang, pwede na siyang tumigil. Nakuha na niya ang gusto niya. Pero nang maalala niya ang paraan ng pagtingin ni Steven sa kanya kagabi, parang kaya siya nitong burahin anumang oras, naisip niyang hindi sapat ang promosyon. Kailangan niyang siguruhing ligtas siya. Kaya humugot siya ng malalim na hininga. Sir, gusto ko pong malinaw din ang side ko. Nagtama ang kanilang mga mata. At ano naman yun? Lumunok siya bago nagsalita. Kapag tinanggal niyo po ako, kapag sinira niyo po ako, o kapag sinubukan niyo akong patahimikin,
Nanginginig, ngunit matatag ang boses niya. Ako mismo ang magsasabi sa asawa ninyo ng lahat. Nanigas ang mukha ni Steven. Hindi siya gumalaw, hindi nagsalita. Pero ang biglang paglamig ng hangin sa silid ay sapat para manginig si Francesca. Ulitin mo, mariing sabi ni Steven. Alam ko pong may asawa kayo, sir. Dagdag niya, pilit pinapalakas ang loob. At alam ko pong ayaw niyang makarating sa kanya ang tungkol sa mistress ninyo. Sa unang pagkakataon, nakita niyang tila may lamat ang malamig na anyo ni Steven. Lumapit ito. 1, 2, 3, hanggang halos magkalapit na sila. Pinagbabantaan mo ba ako gamit ang asawa ko? Mahinang tanong nito. Opo, diretsahang sagot ni Francesca kahit nang hihina ang tuhod niya. Matagal siyang tinitigan ni Steven. Pagkatapos, sa halip na magalit, bahagya itong ngumiti. Isang ngiting hindi niya mabasa. You really are dangerous. Nagulat siya. Akala niya sisigawan siya, tatanggalin, o mas masahol pa. Pero sa halip, iniikot ni Steven ang tingin sa mukha niya na parang na yun lang siya nito totoong nakita. Alam mo, Francesca, mahina nitong sabi. Karamihan sa mga tao, pera ang hinihingi sa akin. Bahagyang kumunot ang noon niya. Ikaw, lakas ng loob ang ipinapakita mo. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong init na gumapang sa kanyang dibdib. Wala po akong choice, sir. Meron, sagot ni Steven, pwede kang matakot. Saglit silang natahimik. At sa katahimikang iyon, may kakaibang namuong tensyon sa pagitan nila. Hindi na lang puro takot at blackmail. May halong paghanga. May halong kuryente. May halong delikadong pagkakaunawaan. Huminga ng malalim si Steven at umurong ng kaunti. Fine, sabi nito. You want security? You'll have it. Napatingin siya rito. Pero mula ngayon, dagdag ni Steven, mas didikit ka sakin. Lahat ng lakad ko, lahat ng meeting ko, ikaw ang hahawak. Napalunok si Francesca. Bakit po? Tumingin si Steven diretso sa kanyang mga mata. Para mabantayan kita. Huminto ito sandali. At para mabantayan mo rin ako. At sa kabila ng panganib ng kanilang bagong kasunduan, pareho nilang naramdaman na habang umiigting ang pananakot at lihim sa pagitan nila, unti-unti rin silang hinahatak ng damdaming hindi dapat mabuo. Hindi pa man tuluyang nasasanay si Francesca sa bago niyang pwesto bilang executive assistant, ramdam na niya agad na may mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya, lalo na mula sa accounting department. Habang inaayos niya ang schedule ni Steven sa labas ng opisina nito, napansin niyang may ilang babaeng empleyada ang pabulong na nagtitinginan sa kanya. Parang may alamang mga ito na hindi niya alam. Maya-maya pa, lumapit si Ma'am Vina mula HR, hawak ang isang folder. Francesca, mahina nitong sabi, mag-ingat ka. Napakunot ang no niya. Bakit po? Napatingin muna si Ma'am Vina sa paligid bago muling nagsalita. Yung babaeng nakita mong kasama ni Sir Steven, si Rica Olivares yun. Napatigil si Francesca. Accounting staff siya rito. Hindi lang basta kabit. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Anong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Ma'am Vina. Kaibigan siya ng asawa ni Sir Steven. Matagal na silang magkakilala. Minsan ngang magkasama pa silang mag-lunch noon ni Ma'am Beatrice. Nanlaki ang mga mata ni Francesca. Hindi niya inasahan yon. Akala niya isang ordinaryong mistress lamang si Rica. Isang babaeng inililihim ni Steven sa likod ng marangyang imahe nito. Pero iba pala ang sitwasyon. Mas marumi, mas mapanganib. Hindi lang pala pagtataksilang namamagitan sa kanila. Pagkakanulo iyon. Sa asawa, sa pagkakaibigan, sa tiwala. Bago pa siya tuluyang makapag-isip, bumukas ang elevator sa executive floor at lumabas si Rica Olivares. Naka-fitted na beige dress, matalimang pulang lipstick at taas noong naglakad na parang siya ang may-ari ng buong opisina. Agad na tumahimik ang paligid. Diretso itong huminto sa harap ng mesa ni Francesca. So,
Malamig nitong sabi, sabay nigi na walang init. Ikaw pala ang bagong alaga ni Steven. Nanigas si Francesca. Ma'am, nandito po ba kayo para sa appointment? Tumigil ka. Matalim ang tinig ni Rika. At bago pa makasagot si Francesca, inihagis nito ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng mesa. Nalaglag mula roon ang ilang litrato. Mga litrato niya kasama si Steven sa parking lot, sa elevator, at isang kuha kung saan magkalapit ang mga mukha nila habang nag-uusap. Nanlamig ang buong katawan ni Francesca. Saan niya po nauha to? Bahagyang ngumiti si Rika. Akala mo ba ikaw lang ang marunong magtago ng sikreto? Napatingin ng ilang empleyado sa kanila, halata nang napapansin na ang tensyon. Anong gusto nyo? Pilit pinatatag ni Francesca ang boses. Lumapit si Rika at yumuko ng bahagya sa mesa niya. Makinig kang mabuti. Bulong nito. Kaibigan kong asawa ni Steven bago pa man ikaw nangarap umangat sa kumpanyang ito. Napalunok si Francesca. Kung sa tingin mo, kaya mong gamitin ang lalaking yan para sa promotion mo, nagkakamali ka. Teka lang, hindi pa ako tapos. Mas tumalim ang tinig ni Rika. Alam kong nahuli mo kami. Alam kong may hawak ang alas laban kay Steven. Nanlaki ang mata ni Francesca. Pero, tandaan mo ito. Mas matagal na akong naglalaro sa mundong ito kesa sayo. Huminto ito sandali bago ngumisi. At kaya kitang ipahiya sa buong kumpanya sa isang iglap. Hindi pa man nakakasagot si Francesca, bumukas ang pinto ng opisina ni Steven. Lumabas ito, malamig ang mukha. Rika, my office. Now. Saglit na nagtagpo ang mga mata ni Steven at Francesca. At sa simpleng titig na iyon, may mensaheng malinaw niyang nabasa. Delikado na ang lahat. Ngumiti si Rika bago umatras. Hindi pa ito tapos, Francesca. Bulong nito. Kapag lumapit ka pa kay Steven, sisiguraduhin kong hindi promotion ang matatanggap mo. Tumigil ito sandali, kundi pagkawasak. At habang sinusundan ni Rika si Steven papasok sa opisina, naramdaman ni Francesca ang unang tunay na sindak. Dahil ngayon, hindi na lang sikreto ni Steven ang hawak niya, kundi puot ng isang babaeng handang manira para manatili sa laro. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na may kakanila ni Francesca Villarreal ang unti-unting pagbabago sa kanyang puso. Sa bawat meeting na magkatabi sila ni Steven, sa bawat gabing magkasama silang nag-overtime, sa bawat simpleng tingin nito na tila siya lang ang nakikita, may kung anong nararamdaman si Francesca na hindi niya dapat maramdaman. At alam niyang mali iyon. Mali dahil may asawa si Steven. Mali dahil nagsimula ang lahat sa blackmail. At higit sa lahat, mali dahil alam nang hindi siya espesyal. Isa lang siya sa mga sikreto nito. Pero kahit alam niya ang lahat ng iyon, hindi niya mapigilan ang sarili. Sir, tapos ko na po yung report. Sabi niya isang gabi habang sila na lang ang natitira sa opisina. Tahimik, madilim. Tanging ilaw mula sa desk lamp ang nagbibigay liwanag sa kanilang dalawa. Hindi agad sumagot si Steven. Sa halip, tumingin lang ito sa kanya. Matagal. Parang sinusuri. Francesca. Napalunok siya. Opo, sir. Bakit ka pa nandito? Para po tapusin yung... bakit hindi ka umaalis? Tumigil siya. Hindi niya alam ang isasagot, pero alam niya ang totoo. Dahil sa inyo. Hindi niya inaasahang masasabi niya iyon, pero huli na. Nabigla si Steven, ngunit hindi nagtagal, ngumiti ito. Isang ngiting parang matagal na niyang inaabangan. I knew it. Nanlaki ang mata ni Francesca. Sir? Dahan-dahan tumayo si Steven at lumapit sa kanya. Alam kong mahuhulog kain. Parang may kumurot sa dibdib niya. Hindi po. Don't lie. Mahina ngunit mabigat ang boses nito at sa sandaling iyon, hindi na siya nakapagsalita dahil totoo. Alam niyang totoo. At alam mo bang delikado yan? Bulong ni Steven habang papalapit. Opo, pero hindi ka tumitigil. Umiling siya. Hindi niya kayang tumigil. Hindi na. At sa sandaling iyon, hinawakan ni Steven ang kanyang baba. Marahan.
Pinatingin siya rito, then don't. Nanlaki ang mata niya. Sir, pero hindi na siya nakapagprotesta. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya umatras, hindi na siya lumaban. At sa katahimikan ng opisina, unti-unti silang lumapit sa isa't isa. Hindi man malinaw kung ano ang eksaktong nangyari, pero sapat na ang init ng sandaling iyon para tuluyang magbago ang lahat. Mula sa simpleng deal, naging masalimuot na relasyon. At sa gabing iyon, hindi na lang iisa ang lihim ni Steven, kundi dalawa na. Ngunit hindi nila alam, may ibang mata na nakamasid. Isang pares ng matang puno ng galit at sugat at paghihiginti. Click, biglang bumukas ang pinto at parang bumagsak ang mundo ni Francesca. Nakatayo roon si Rica Olivares. Nanlalaki ang mata, naninigas ang panga at hawak ang kanyang cellphone nakatuon sa kanila. Wow! Mababang ngunit nanginginig ang boses nito. Hindi pa kayo nakukontento, Steven. Agad na paatras si Francesca. Nanlamig ang bulong katawan niya. Rica, tumahimik ka. Sigaw nito. At saka tumawa. Isang tawang puno ng sakit. At ikaw, sabay turo kay Francesca. Akala mo ikaw lang ang marunong maglaro? Nanginginig si Francesca. Hindi niya alam ang gagawin. Pero mas lalong nanlamig siya nang muling magsalita si Rica. At least ako, kabit lang. Huminto ito at ngumiti. Pero ikaw, lumapit ito ng kaunti. Pasalamat ka hindi ako asawa niya, pareho lang tayo. Biglang, tumigil ang mundo. Parang may sumabog sa tenga ni Francesca. Ano? Napatingin siya kay Steven. Nanlalabo ang paningin niya. Sir, hindi po totoo yun, di ba? Tahimik si Steven. Hindi siya makatingin. At sa katahimikang iyon, nabuo ang pinakamasakit na sagot. Unti-unting napaatras si Francesca. May asawa ka. Mahina, wasak, at ginamit mo ako. Napapikit si Steven. Pero huli na. Dahil ngumiti si Rica. Isang ngiting panalo. Welcome to the real game, Francesca. At sa gabing iyon, hindi lang lihim ang nabunyag, kundi ang simula ng isang digmaan. Hindi pa rin makagalaw si Francesca. Parang nakapako siya sa sahig habang nagtatama ang apoy sa pagitan niya at ni Rica. Ano nga akala mo sa sarili mo, ha? Galit na sigaw ni Rica. Isang buwan ka pa lang dito. Akala mo kaya mo na akong palitan? Hindi ko kayo pinapalitan. Sagot ni Francesca. Nanginginig ngunit matapang. Hindi ko rin ginusto to. Sinungaling! Umalingaw-ngaw ang boses ni Rica sa buong opisina ni Steven. Sa labas, nagsisimula ng mapansin ng ilang empleyado ang sigawan, pero sa loob, mas lumalala ang tensyon. Alam mo ba kung gaano nakatagal ako sa kanya? Dagdag ni Rica. Bago ka pa dumating, ako na ang nandyan. Hindi ko kasalanan kung pareho kayong niloloko. Biglang sagot ni Francesca. Natahimik ang paligid. Nanlaki ang mata ni Rica. At sa sandaling iyon, mas lalo itong nagalit. Ang kapal ng mukha mo. Lumapit ito at akmang sasampalin si Francesca. Ngunit bago pa tumama ang kamay, click. Biglang bumukas ang pinto. Tumigil ang lahat. Parehong napalingon sina Francesca at Rica. At doon, nakatayo ang isang elegante at maayos na babae. Simpleng ngunit mamahalin ang suot. Maamo ang mukha, pero may kakaibang dignidad sa kanyang tindig. Steven? Mahina ngunit malinaw ang boses nito. Nanlaki ang mata ni Francesca. At parang may bumagsak sa dibdib niya. Hindi niya kailangang magtanong. Alam na niya kung sino ito. Asawa ni Steven. Tahimik. Napakatahimik. Maging si Rica ay napaatras. Sa unang pagkakataon, nawala ang tapang nito. Bia, mahina nitong sabi. Napatingin ang babae sa kanya. Rica? May pagtataka ang boses nito. At ikaw? Napatingin ito kay Francesca. Bagong staff? Hindi agad nakasagot si Francesca. Para siyang nalunod sa hiya, sa guilt, sa takot. Walang kaalam-alam ang babae sa nangyayari. Walang ideya na ang dalawang babaeng nasa harap niya parehong may lihim na koneksyon sa kanyang asawa. Kanong nangyayari dito? Tanong ng babae. Tahimik si Rica. Tahimik si Francesca.
walang gustong magsalita dahil alam nilang isang salita lang ang kailangan para gumuho ang lahat. Nasaan si Steven? Dagdag nito. Mas lalo pang bumigat ang hangin at bago pa makasagot ang kahit sino, may narinig silang yabag mula sa hallway. Palapit, papunta sa opisina. At sa sandaling iyon, nagkatinginan sina Rica at Francesca. Parehong kinakabahan, parehong natatakot, parehong may sikreto. At iisang lalaki lang ang kayang magpasabog nito. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Steven Sanchez. Nanlaki ang mata nito nang makita ang eksena. Ang kanyang asawa, si Rica at si Francesca, sa iisang silid, sa iisang sandali, at sa iisang kasinungalingan. Bea, mahina ang boses niya pero puno ng tensyon. Ngunit hindi sumigaw ang asawa niya. Hindi ito nagalit. Sa halip, ngumiti ito. Isang mahinahong ngiti. Surprise, Steven? Nagtaka si Francesca. Bakit parang hindi ito galit? At buti na lang, dagdag nito, kompleto na kayo. Nanlaki ang mata ni Steven. Anong ibig mong sabihin? Tahimik ang babae. Pagkatapos, inilabag nito ang isang envelope sa mesa. At least, hindi ko na kailangang magpanggap pa. Nakakunot ang noo ni Francesca. Ano po? Binuksan ni Steven ang envelope at sa sandaling nakita niya ang laman nito, nanlaki ang mata niya. Parang nawalan ng kulay ang mukha niya. Divorce papers. Tahimik, mabigat, nakakatulig. At oo, dagdag ng babae, tumingin kay Francesca at Rica isa-isa. At ang hindi nyo alam, huminto ito sandali. At ngumiti. Hindi lang kayo ang may sikreto. Biglang bumalot ang kaba sa dibdib ni Francesca. Ano pong ibig niyong sabihin? Dahan-dahang lumapit ang asawa ni Steven at bumulong. May mas malaking laro pa sa likod nito. At sa sandaling iyon, hindi lang pagtataksil ang problema nila, kundi isang katotohanang mas malalim pa na kayang sirain silang lahat. Tahimik ang buong opisina. Pero ang katahimikang iyon, mas mabigat pa sa sigawan. Nakatayo si Beatrice Sanchez sa gitna. Hawak ang kontrol ng sitwasyon na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sa kaliwa, si Rica Olivares. Sa kanan, si Francesca. At sa harap niya, ang asawa niyang si Steven na ngayon ay tila wala ng kapangyarihan. Matagal na kitang kilala, Rica. Malamig na panimula ni Beatrice. Napalunok si Rica. Bea, please! Tumahimik ka. Isang salita, pero sapat para patahimikin siya. Dahan-dahang naglakad si Beatrice palapit kay Rica. Nakapako ang tingin nito sa kanya. Akala mo hindi ko malalaman? Dagdag nito. Akala mo habang abala ako sa pagiging mabuting asawa, wala akong nakikita? Napaatras si Rica. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Napangiti si Beatrice, pero walang init iyon. Kaibigan kita. Pinasok kita sa buhay ko. Pinagkatiwalaan kita. Tumigay siya sa harap nito. At ginamit mo yun para matulog sa asawa ko at nakawan ng kumpanya namin? Biglang nanlaki ang mata ni Francesca. Ano po ba? Napatingin siya kay Rica. Ma'am Rica, hindi po totoo yan, di ba? Pero hindi makasagot si Rica. Nanigas ito. At sa katahimikang iyon, nakuha ni Francesca ang sagot. Hindi lang siya Mistress Francesca. Malamig na sabi ni Beatrice. Isa siyang susi sa milyong nawawalang pera sa Sanchez Global. Hindi, sigaw ni Rica. Hindi ko ginusto to. Napatingin si Steven. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig si Rica. May nag-utos sa akin. May nagbigay ng access. Hindi ako ang mastermind. Sinong nag-uutos sa'yo? Mariing na tanong ni Steven. Tahimik. Umiwas si Rica ng tingin. At bakit mo ginawa? Dagdag pa nito. Puno ng galit. Dahil sa'yo, sigaw ni Rica. Natigilan ang lahat.
Akala mo bang mahal mo ako? Luhaan nitong sabi. Ginamit mo lang ako. Tuwing kailangan mo ako, nandyan ako. Pero kailan mo ako pinili? Tahimik si Steven. At least, may nakukuha akong kapalit. Dagdag ni Rika, nanginginig ang boses. Hindi lang ako kabit, may hawak din akong kapangyarihan. Napailing si Beatrice. Hindi kapangyarihan ang tawag doon, Rika. Malamig nitong sabi. Krimen yun. Dahan-dahang itong lumapit sa mesa ni Steven. At mula sa bag nito, naglabas siya ng isa pang folder. Matagal na kitang iniimbestigahan. Nanlaki ang mata ni Rika. Hindi mo pwedeng. Binuksan ni Beatrice ang folder. Mga dokumento, mga bank transfer, mga pirma, at malinaw ang pangalan, Rika Olivares. 3 months ago pa nagsimula ang audit ko, dagdag ni Beatrice, at hinintay ko ang tamang oras. Tumingin ito kay Steven, para sabay-sabay kayong bumagsak. Beatrice? Mahina ang boses ni Steven, pero hindi siya pinansin nito. Sa halip, ibinanik nito ang tingin kay Rika. Pero alam mo kung saan ka nagkamali? Tahimik si Rika. Akala mo ikaw lang ang naglalaro. Huminto si Beatrice at bahagyang ngumiti. Hindi mo alam, matagal na kitang pinapanood. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang 2 lalaking nakabarong, mga pulis. Nanlaki ang mata ni Rika. Hindi, Bea, please. Rika Olivares, sabi ng isa, inaaresto ka namin dahil sa kasong estafa at corporate fraud. Napahagulgol si Rika, pero bago siya tuluyang madala, bigla siyang napalingon kay Francesca at ngumiti. Isang ngiting nakakatakot. Akala mo tapos na? Nanlamig ang katawan ni Francesca. Hindi pa, bulong ni Rika. At ikaw, hindi ka rin ligtas. Napakunot ang noon ni Francesca. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa siya makalapit, hinila na si Rika palabas. Tahimik ulit ang opisina, pero mas mabigat na ngayon. Dahan-dahang napatingin si Francesca ay Beatrice. Ma'am, ano pong ibig niyang sabihin? Tahimik si Beatrice. Pagkatapos, unti-unti siyang ngumiti at sinabi ang salitang ikinayanig ang mundo ni Francesca. Hindi pa niya nasasabi sa'yo? Nanlaki ang mata ni Francesca. Ano po yun? Lumapit si Beatrice at bumulong. Hindi aksidente ang pagkakahuli mo sa kanila. Parang tumigil ang puso niya. Ano? At lalong hindi aksidente. Huminto si Beatrice at tumingin diretso sa kanyang mga mata na ikaw ang napiling ma-promote. Nanlamig ang buong katawan ni Francesca. Dahil sa simula pa lang, mahinang ngunit malinaw ang boses ni Beatrice. Parte ka na ng plano. Hindi agad nakagalaw si Francesca. Parang paulit-ulit na tumama sa kanyang dibdib ang sinabi ni Beatrice. Parte ka na ng plano. Nakatayo siya sa gitna ng opisina ni Steven habang si Steven mismo ay tila nanigas din sa narinig. Sa unang pagkakataon, wala itong masabi. Wala itong kontrol. At si Beatrice, ang tahimik, elegante at tila walang alam na asawa, ang siyang may hawak ng buong laro. Ano pong ibig niyong sabihin? Nanginginig na tanong ni Francesca. Dahan-dahang humarap si Beatrice sa kanya. Ang ibig kong sabihin, malamig nitong sabi, walang nangyari sa'yo na aksidente. Nanlaki ang mga mata ni Francesca. Pati po ba ang gabing nahuli ko sila? Tumanggo si Beatrice. Ako ang nag-ayos ng lahat. Tahimik ang paligid. Pati si Steven ay napatingin sa asawa niya na parang ngayon lang niya ito tunay na nakilala. Ikaw ang pinili ko, Francesca, dagdag ni Beatrice. Hindi dahil kawawa ka. Hindi dahil empleyada ka lang. Kundi dahil alam kong ikaw ang tamang tao para magulo ang mundo ni Steven. Parang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi ko po maintindihan. Paiintindihin kita. Putol ni Beatrice. Noong nagsimula akong maghinala kay Rika, alam kong hindi sapat na hulihin ko lang sila. Kailangan kong wasakin ang sistemang nagpoprotekta sa kanila. At para gawin iyon, kailangan ko ng isang taong malinis ang record, madaling maliitin ng iba, pero matapang kapag nasukol. Napaatras si Francesca.
Kaya ako? Kaya ikaw. Huminga ng malalim si Beatrice. Ako ang nagpalagay ng overtime file sa desk mo. Ako ang nag-utos na ikaw ang maghatid ng record sa executive floor ng gabing iyon. Ako rin ang nagsigurong hindi lubusang nakasara ang pinto ng opisina ni Steven. Parang unti-unting nagdudugtong ang lahat sa isip ni Francesca. Ang ilaw, ang pinto, ang eksaktong oras, ang pagkakahuli niya kina Steven at Rika. Walang aksidente. Lahat ay may dahilan. Ginamit niyo ko! Halos babulong niyang sabi. Lahat tayo may gamit sa larong ito. Si Rika para lumabas ang nakawan. Si Steven para mahubaran ng kapangyarihan. At ikaw, tumititig ito sa kanya. Para maging mitya. Tahimik si Steven. Mahigpit ang panga nito, ngunit wala siyang marinig na pagtutol mula rito. Dahil alam din itong totoo ang lahat. Pero may isang bagay na hindi ko inasahan, dagdag ni Beatrice. Napatingin si Francesca. Ano po yun? Bahagyang tumalim ang tingin ni Beatrice na mahuhulog ang loob mo kay Steven. Parang may humigpit sa dibdib ni Francesca. Napaiwas siya ng tingin. Hindi po, huwag ka nang magsinungaling. Malamig nitong putol. Babae rin ako. Alam ko kung paano tumingin ang isang babaeng nasasaktan. Napayuko si Francesca. Doon lang niya lubusang naramdaman ang bigat ng lahat. Oo, sa una, promotion lang ang gusto niya. Kapangyarihan, seguridad, pagangat. Pero habang tumatagal, unti-unti siyang nahulog. At yon ang hindi kasama sa plano. Diyan ka nagkamali, dagdag ni Beatrice. At diyan ka naging kahinaan. Lumapit ito sa kanya. Hindi sumisigaw. Hindi nagwawala. Ngunit mas nakakatakot ang kalmadong boses nito. Kaya ngayon, pipili ka. Napalunok si Francesca. Ano pong pipiliin ko? Magre-resign ka. Lalayo ka sa kumpanyang ito. Lalayo ka sa asawa ko. Nanlaki ang mga mata niya. At kapag hindi po, tinitigan siya ni Beatrice ng diretso. Malalaman ng buong kumpanya ang iskandalo. Nanigas si Francesca. Malalaman nilang kabit ka, dagdag nito. At sisiguraduhin kong hindi ka na matatanggap sa kahit saang kumpanya. Parang biglang naubos ang hangin sa paligid. Napatingin siya kay Steven. Umaasang magsasalita ito. Na pipigilan siya. Na may sasabihin. Pero tahimik lang ito. At ang katahimikang iyon, mas masakit pa sa kahit anong salita. May oras ka hanggang bukas ng umaga, sabi ni Beatrice. Huminto ito sandali at saka ngumiti ng bahagya. Pero bago ka magdesisyon, may isa ka pang dapat malaman. Napatingin muli si Francesca. Ano po yun? Dahan-dahang tumingin si Beatrice kay Steven at saka bumulong. Hindi lang puso mo ang nakataya rito. Nanlamig si Francesca. Dahil sa paraan ng pagkakasabi nito, parang may mas malalim pang sikreto na hindi niya alam. At mas kinatakot niya iyon kaysa sa eskandalo. Buong gabi ay hindi nakatulog si Francesca. Paulit-ulit sa isip niya ang ultimatum ni Beatrice. Mag-resign siya o ilalantad sa buong kumpanya na kabit siya. Pero higit sa lahat, mas mabigat ang huling sinabi nito. Hindi lang puso mo ang nakataya rito. Kinabukasan, pagpasok ni Francesca sa opisina, ramdam niya agad ang kakaibang bigat ng paligid. Parang may unos na paparating. Tahimik ang executive floor, ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa anumang bulungan. Paglapit niya sa mesa niya, nakita niyang bukas na ang pinto ng opisina ni Steven. At sa loob, nandoon si Beatrice. Tahimik na nakaupo sa sofa, tila siya ang tunay na may-ari ng silid. Habang si Steven naman ay nakatayo sa harap ng bintana, naninigas ang likod. Pumasok ka, Francesca, malamig na sabi ni Beatrice. Nanginginig ang mga tuhod, pero sumunod siya. Pagkasara ng pinto, inilapag ni Beatrice sa mesa ang envelope na dala nito kagabi.
yung divorce papers. Pero ngayon, may kasama na itong isa pang makapal na folder. Akala mo ba, Steven, panimula ni Beatrice, ang dala ko lang dito ay papeles ng paghihiwalay natin? Dahan-dahang humarap si Steven. Mahigpit ang panga nito. Beatrice, kung gusto mong tapusin ang kasal natin, gawin mo, pero wag mong idamay ang kumpanya. Napangiti si Beatrice, isang ngiting malamig. Hindi ko dinadamay ang kumpanya, huminto siya. Inililigtas ko ito sa'yo. Nanlaki ang mata ni Francesca. Ano pong ibig sabihin nun? Tumingin sa kanya si Beatrice. Panahon na para malaman mo ang totoo. Binuksan nito ang makapal na folder. Mga legal documents, board resolutions, share certificates, mga pirma. At sa itaas ng pinakahuling pahina, malinaw ang nakasulat. Transfer of controlling shares. Hindi agad nakaimik si Steven. Parang unti-unti nang maputla ang mukha nito habang binabasa ang laman. Hindi mo pwedeng gawin to. Matagal ko na itong ginawa, sagot ni Beatrice. Hindi mo lang alam. Tahimik ang silid. Mabigat. Ang kumpanyang yan, dagdag ni Beatrice, hindi mo itinayo ng mag-isa, Steven. Pinundar natin yan. Pinrotektahan ko ang pangalan mo habang winawasak mo ang sarili mo. Tumaas ang boses ni Steven. At anong gusto mong palabasin? Na wala akong ambag? Meron. Mabilis na sagot ni Beatrice. Pero dahil sa mga babae mo, sa kapabayaan mo at sa iskandalong ibinagsak mo sa kumpanyang ito, hindi lang si Francesca ang pumwedeng mawala. Napatingin si Francesca kay Steven. Nanlamig siya sa sumunod na sinabi ni Beatrice. Kundi pati ikaw. Ano? Sabay na sabi ni Steven at Francesca. Tumayo si Beatrice. Matikas, matibay, at sa unang pagkakataon, nakita ni Francesca kung bakit ito kinatatakutan maging ng mga tao sa board. Ngayong araw, sabi nito, isasampa ko ang emergency vote. At kapag lumabas ang ebidensya ng affair mo, ng koneksyon mo kay Rica at ng kapabayaan mo bilang CEO, huminto ito. Maaalis ka sa pwesto. Nanigas si Steven. Hindi mo gagawin sa akin to. Matagal ko nang ginagawa. Malamig nitong sagot. Hindi mo lang napapansin dahil mas abala ka sa mga mistress mo. Napahawak si Francesca sa gilid ng mesa. Ngayon niya lang lubos na naiintindihan. Ang divorce papers ay hindi lang para tapusin ang kasal, kundi para tuluyang putulin ang ugnayan ni Steven sa lahat. Sa asawa, sa pangalan, at sa kumpanyang sabay nilang pinalago. At ikaw, Francesca, dagdag ni Beatrice nang hindi tumitingin sa kanya, collateral damage ka lang. Parang sinaksak ang dibdib niya sa narinig. Collateral, hindi tao, hindi babae, hindi empleyada, kundi pinsalang kasunod ng digmaan. Tahimik si Steven. Walang imik. At sa katahimikang iyon, mas lalong nadurog ang puso ni Francesca. Akala niya kahit paano may ipaglalaban si Steven. Pero wala. Hanggang sa biglang may kumatok ng malakas sa pinto. 3 sunod-sunod na katok. Pagbukas ni Francesca, naandon ang head of security, hingal na hingal. Sir, ma'am, napalunok ito. Nawala po sa archive ang original board files. Nanlaki ang mata ni Beatrice. Anong files? Iyong documents po tungkol sa controlling shares at may nag-iwan po ng sulat sa vault. Kaninong galing? Mariing tanong ni Steven. Iniabot ng guard ang sulat. Binuksan iyon ni Beatrice. At sa pagbasa niya, unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. Ano pong nakasulat? Halos pabulong na tanong ni Francesca. Dahan-dahang tumingala si Beatrice. At sa unang pagkakataon, nakita nilang may takot sa mga mata nito. Galing ito kay... Huminto siya at saka marahang bumulong. Kay Rica. Hindi nagtagal ang takot sa mukha ni Beatrice. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumalik ang dati nitong matigas at malamig na anyo. Ang anyong dahilan kung bakit kahit ang mga tao sa board ay takot sumalungat sa kanya. Hindi sapat ang isang sulat para matalo ako.
Mariinitong sabi habang pinipilas ang papel na iniwan ni Rika. Tahimik si Steven, habang si Francesca naman ay nananatiling nakatayo malapit sa pinto. Hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. "Ma'am, paano po yung nawawalang board files?" Mahina niyang tanong. Humugot ng malalim na hininga si Beatrice bago kinuha ang cellphone nito. "May kopya ako." Nanlakihang mata ni Steven. "What?" Napatingin si Beatrice dito ng may halong panunuya. "Akala mo ba original lang ang iningatan ko?" Malamig nitong sagot. "Matagal ko nang hindi pinagkakatiwalaan, Steven, lalo na nang pumasok sa buhay mo si Rika." Mabilis itong nagdial ng numero. "Attorney Villanueva, release the certified duplicate copies today and notify the board that the emergency vote pushes through." Pagkababa nito ng tawag, lalong bumigat ang hangin sa opisina. "Beatrice," mahina ang boses ni Steven, "hindi mo na kailangang idiin pa si Rika." "Talaga? Pagkatapos niyang magnakaw ng milyon sa kumpanyang pinaghirapan ko, pagkatapos niyang tradurin ako bilang kaibigan." Humakbang ito palapit kay Steven at pagkatapos mong gawin katawa-tawa ang pangalan ko. Tahimik si Steven. Wala itong maisagot dahil sa unang pagkakataon alam niyang wala na siyang lusot. Samantala, sa kulungan, mabilis na umusad ang kaso laban kay Rika. Dahil sa mga bank transfers, forged signatures, dummy accounts at testimonya mula sa audit team, sigurado si Beatrice sa isang bagay. Mabubulok siya sa bilangguan. Malamig nitong sambit. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang araw, may isa pang bagyong paparating. Kinahapunan, nasa restroom ng executive floor si Francesca. Pakiramdam niya ay umiikot ang paligid. Mula pa kaninang umaga ay parang sumusunod ang hilo sa kanya. Akala niya dahil lang iyon sa stress, puyat at bigat ng lahat ng nangyayari. Ngunit nang muli siyang maduwal at maupo sa gilid ng lababo, naramdaman niyang may kakaiba na. Hindi niya namalayang may pumasok palang babae sa restroom, si Ma'am Vina mula sa HR. "Francesca, ayos ka ba?" "Po, siguro napapagod lang po." Pero tinignan siya ni Vina ng mabuti. "Hindi ka lang mukhang pagod." Ilang minuto ang lumipas at nang hawak na ni Francesca ang pregnancy test kit na ibinigay ni Vina mula sa clinic room ng kumpanya, para siyang pinanghinaan ng buong katawan. Pagkalipas ng ilang sandali, nanlaking mata niya, 2 guhit, positibo. Buntis siya. Napaatras siyang nanginginig. Hindi. Parang gustong tumigil ang mundo. Hindi niya alam kung iiyak siya, sisigaw o tatakbo palabas. Ngunit bago pa siya makapag-isip, biglang bumukas ang pinto ng restroom. At pumasok si Beatrice. Naningkit ang mata nito nang makitang test kit sa kamay ni Francesca. "Ano yan?" Hindi nakasagot si Francesca. Dahan-dahang bumagsak ang luha niya. At sa isang tingin lang, naunawaan na ni Beatrice ang lahat. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos, biglang nagring ang cellphone ni Beatrice. Sinagot nito at habang nakikinig, unti-unting tumigas ang kanyang mukha. "Anong sabi mo?" Malamig nitong tanong sa kausap. Tahimik si Francesca, nanginginig pa rin. Pagkababa ng tawag, dahan-dahang napatingin sa kanya si Beatrice. Galing sa jail physician. Mabigat nitong sabi, nanlamig si Francesca. At huminga ng malalim si Beatrice. Buntis din si Rika. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Francesca. Hindi. Mahina niyang bulong. Ngulit mas lalo siyang nanginig nang marinig ang susunod na sinabi ni Beatrice. At iisa lang ang lalaking pwedeng ama ng batang dinadala ninyong dalawa. Napapikit si Francesca. Steven. Si Steven. Si Steven ang dahilan ng pagkawasak ng lahat. Biglang bumukas ang pinto sa likuran nila. At nandoon si Steven. Nakahinga ng malalim halatang may gustong sabihin, ngunit natigilan ng makitang 2 babae. At ang pregnancy test. Napatid ka ito, Francesca? Mahina ang boses nito. Pero bago pa ito makalapit, muling nagring ang cellphone ni Beatrice. Isang unknown number. Sinagot niya at ang boses sa kabilang linya ay nagpayanig sa kanilang lahat. Sabihin mo kay Steven, malamig na sabi ng babae sa linya. Hindi lang 2 babae ang sinira niya. Nanlaki ang mata ni Beatrice dahil kilala niya ang boses ni Rika. At sa susunod, dagdag nito, may isang batang hindi naaabot sa kapanganakan. Biglang naputol ang tawag at tuluyang nanlamig ang dugo ni Francesca. Dahil ngayon, hindi na lang dangal, kumpanya at pag-ibig ang nakataya, kundi buhay na rin ng dinadala niya.
Pagkatapos ng tawag ni Rika, tuluyan nang nagbago ang lahat. Hindi na kayang manatili ni Francesca sa kumpanya na parang walang nangyari. Hindi na niya kayang araw-araw makita ang mga pader ng opisina na naging saksi sa kasalanan, kahihiyan, at sakit na unti-unting sumira sa kanya. Higit sa lahat, hindi na lang sarili niya ang iniisip niya ngayon, kundi ang batang dinadala niya. Kaya kinabukasan, tahimik siyang pumasok sa opisina, bitbit ang isang puting envelope. Resignation letter. Walang drama, walang paliwanag, walang paalam sa kahit sino. Habang inilalapag niya iyon sa mesa ni Steven, ramdam niya ang bigat ng bawat hininga. Francesca? Mahinang tawag ni Steven mula sa likod niya. Hindi siya agad humrap. Umalis ka na lang ng ganon? Dagdag nito. Napapikit siya. Wala na akong dahilan para manatili, sir. Don't call me sir. Unti-unti siyang humarap. At sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi na CEO ang nasa harap niya, kundi isang lalaking pagod, wasak, at takot mawalan. Steven, malamig niyang sabi, lahat ng dahilan para umalis ako, ikaw mismo ang gumawa. Tahimik ito. Wala na namang maipagtanggol ang sarili. Hindi na lang skandalo ang problema ko, dagdag ni Francesca habang pinipigilan ng luha. May banta na sa buhay ng anak ko. Nang marinig ang salitang iyon, nanigas si Steven. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Napatawa si Francesca ng mapait. Hindi mo hahayaang may mangyari. Wala kang ang napigilan ni isa. Masakit ang bawat salitang lumabas sa bibig niya, pero totoo. At ang totoo, ang pinakamasakit sa lahat. Paalam na, Steven. Hindi na siya naghintay ng sagot. Luwabas siya ng opisina, dumaan sa executive floor at iniwan ng lahat. Ang promotion, ang pangalan, ang kahihiyan at ang lalaking minahal niya sa maling paraan. Samantala, hindi na rin napigilan ang pagbagsak ng relasyon ni Steven at Beatriz. Sa loob ng ilang linggo, tuluyan nang naisampa ang divorce proceedings. Dahil sa ebidensya ng pagtataksil, corporate negligence at public scandal, hindi na nailigtas pa ni Steven ang kasal nila. Ngunit ang mas masakit pa roon, kasabay ng divorce, tuluyan na rin siyang natanggal sa kumpanya. Ang lalaking minsang kinatatakutan ng lahat, ngayoy wala ng opisina, wala ng titulo at wala ng kapangyarihan. Tanging konsensya at pagsisisi na lang ang natira sa kanya. At sa gitna ng pagkawasak na yon, isa lang ang malinaw sa kanya. Si Francesca. Hindi si Rika, hindi ang kumpanya, hindi ang nakaraan, kundi ang babaeng iniwan siya dahil sa mga pagkakamali niya. Lumipas ang ilang araw. Natuntun ni Steven ang kinaroroonan ni Francesca sa isang tahimik na baryo sa probinsya. Malayo sa syudad, malayo sa eskandalo at malayo sa gulong siya rin ang may gawa. Nakita niya ito sa may bakuran ng isang lumang bahay, nakaupo sa kahoy na upuan habang tanawang bukid. Simple ang suot, walang makeup, walang yabang, pero mas lalo itong gumanda sa paningin niya. Francesca. Napalingon nito, at nang makita siya, nanigas ang mukhang nito. Bakit ka nandito? Huminga ng malalim si Steven. Dahil ikaw ang pinili ko. Napatawa siya ng mapait. Ngayon mo lang ako pipiliin nang wasak na ang lahat. Hindi ko alam noon, amin ni Steven. Pero ngayon alam ko na. Tahimik si Francesca. Nangingilid ang luha pero pilit pinipigilan. Umalis ako kay Beatriz. Tapos na kami. Wala na rin ako sa kumpanya. Mas lalo siyang napatitig dito. At anong gusto mong mangyari? Isang pagkakataon. Isang mahabang katahimikan ang namagitong sa kanilang dalawa. Parang huminto ang oras sa gitna ng huni ng ibon at hihip ng hangin sa bukid. Pero bago pa makasagot si Francesca, may isang matandang babae ang biglang lumabas sa loob ng bahay. At nang makita si Steven, bigla itong namutla. Ikaw! Napakunot ang noo ni Steven. Kilala niyo po ako?
Nanginginig ang labi ng matanda. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Hindi ka dapat napadpad dito. Nanlamig si Francesca. Lola, bakit po? Tumingin ang matanda kay Steven ng puno ng takot at ang sumunod nitong sinabi ang tuluyang nagpayanig sa kanilang dalawa. Dahil ang pamilyang Sanchez ang dahilan kung bakit namatay ang tunay mong ama, Francesca. Parang tumigal ang mundo matapos sabihin ng matandang babae ang katotohanang matagal nitong itinago. Nakatayo si Steven sa bakuran, hindi makagalaw, habang si Francesca na may unti-unting pinanghihinaan ng tuhod. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Nanginginig na tanong ni Francesca. Huminga ng malalim ang matanda bago naupo sa bangkong kahoy sa ilalim ng punong mangga. Ang ama mo, si Rogelio Villarreal, hindi aksidenteng namatay. Mabigat nitong sabi. Namatay siya matapos masangkot sa isang kaso laban sa mga Sanchez. Nanlaki ang mata ni Francesca. Anong kaso? Lupa. Sagot ng matanda. May lupang inagaw noon sa baryong ito para pagtayuan ng isa sa mga proyekto ng mga Sanchez. Isa ang ama mo sa mga tumutol. Matapang siya. Hindi siya natakot. Napatitig si Steven. Hindi ko alam to. Mahina niyang sabi. Pero parang walang nakarinig sa kanya. Isang gabi, dugtong ng lola ni Francesca. Bigla siyang nawala. Kinabukasan, natagpuan na lang siyang patay sa gilid ng kalsada. Ang sabi ng pulis, hit and run. Pero alam ng buong baharyo na hindi aksidente yun. Napahawak si Francesca sa dibdib niya. Luha ang kusang bumagsak sa kanyang mga mata. Pamilya Sanchez, mahina niyang ulit. Sila ang dahilan kaya namatay si Papa. Hindi agad sumagot ang lola niya. Pero sapat na ang katahimikan para ibagsak ang lahat. Hindi ako. Nagkamali ang pamilya ko kung ginawa nila yun. Pero hindi ako. Tumahimik ka! Sigaw ng nakatatandang tiyuhin ni Francesca na noon lang lumabas ng bahay. Kahit hindi ikaw ang gumawa, dala mo ang apelyidong sumira sa pamilya namin. Unti-unting nagsilabasan ng mga kamag-anak ni Francesca. Lahat sila matitindi ang tingin kay Steven. Wala kang karapatang pumunta rito. Lumayo ka sa pamangkin namin. Hindi namin kailangan ng pamilya niyo. Nanigas si Steven. Hindi siya sanay na ganoon siyang tratuhin. Pero ngayon, ramdam niyang karapat-dapat lang sa kanyang lahat ng galit. Hindi ko alam ang ginawa ng pamilya ko, pero alam kong may obligasyon akong itama ang kaya kong itama. At paano mo itatama ang pagkamatay ng ama niya? Sigaw ng isang babae. Tahimik si Steven dahil wala siyang sagot doon. Napaiyak si Francesca. Sa isang tabi, hawak niya ang tiyan niya habang parang hinihila siya ng dalawang mundo. Ang pamilya niyang nasaktan ng mga Sanchez at ang lalaking Sanchez na ama ng batang dinadala niya. Francesca, umiiyak na sabi ng lola niya. Anak, huwag mo nang dagdagan ang sakit namin. Huwag mo siyang piliin. Parang pinipiga ang puso niya. Ayaw niyang saktan ng pamilya niya pero hindi rin niya kayang itanggi ang katotohanan si Steven, ang ama ng kanyang anak at ang lalaking minahal niya. Naninginig siyang tumingin kay Steven. Pagod, wasak, pero totoo ang sakit sa mga mata nito at doon siya tuluyang bumigay. Lola, umiiyak niyang sabi, hindi ko kayang lumayo sa ama ng anak ko. Nanlaki ang mata ng kanyang pamilya. Francesca, sigaw ng tsuhin niya. Pasensya na po, tuluyan ng bumagsak ang luha niya. Pero si Steven ang pipiliin ko. Parang gumuho ang buong bakuran sa katahimikan. Ang pamilyang minsang yumakap sa kanya, ngayoy puno ng pagkadismaya. At ang lalaking pinili niya ay siya ring ugat ng pinakamatinding sugat nila. Makalipas ang ilang araw, habang unti-unting sinusubukang buuin ni Steven at Francesca ang bagong buhay nila sa probinsya, isang balitang nagpayanig sa kanilang dalawa ang dumating. Nakalaya si Rica Olivares. Ano? Gulat na sabi ni Francesca. Tumanggo ang messenger ng abogado. May nagpiyansa sa kanya at may bagong abogado siyang humahawak sa kaso. Nanlamig si Steven at mas lalo siyang nanginig nang mabasa ang sulat na iniwan para sa kanya. Akala mo ba kay Francesca ka lang may utang? Hindi pa tapos ang laban. Babalikan kita at babawiin kita. Napalunok si Francesca pero ang mas ikinagulat niya ay ang sumunod na linya.
Sabihin mo kay Francesca na kung kaya niyang mahalin ng anak ng pamilyang pumatay sa ama niya, kaya ko ring kunin ng ama ng anak niya. Naninginig na napatingin si Francesca kay Steven at sa gabing iyon, habang akala nila ay tapos na ang pinakamasakit na laban, may isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Pagbukas ng pinto, lumabas si Rika, nakaputing bestida, maputla, pero nakangiti at hawak-hawak ang isang ultrasound photo. Hindi ako tapos, Steven. Malambing ngunit nakakatakot niyang sabi. Pagkatapos ay tinaas niya ang larawan at mas lalong hindi tayo matatapos, huminto siya at ngumiki kay Francesca. Dahil ang batang dinadala ko ay maaaring ikaw din ang ama, Steven. Hindi agad nakapagsalita si Steven matapos lumitaw si Rika sa harap ng bahay ni Francesca. Hawak ang ultrasound photo at ang mapanuksong ngiti na tila ba siya pa rin ang may hawak sa lahat. Sa tabi niya, naniga si Francesca. Ramdam niya ang kaba, takot at galit na sabay-sabay sumisikip sa dibdib niya. Anong gusto mo, Rika? Malamig na tanong ni Steven. Gumiti si Rika at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang gusto ko? Mahina nitong sabi. Ikaw, ang pamilyang dapat ay sa akin. Napapikit si Francesca. Tumigil ka na. Mahina ngunit matigas niyang sabi. Hindi ka ba napapagod sa kakahabol? Napatingin si Rika sa kanya. At ikaw, sagot nito, hindi ka ba napapagod ipagsiksikan ng sarili mo sa lalaking una ko nang minahal? Ako ang pinili niya, mabilis na sagot ni Francesca. Ngunit biglang natahimik ang yahat nang magsalita si Steven. Tama na. Napalingon ng dalawang babae sa kanya. Humakbang siya palapit. Matalim ang mga mata at sa wakas ay sinabi ang matagal nang hinihintay marinig ni Francesca. Si Francesca ang pinipili ko. Parang tumigil ang hangin. Si Rika ay napatitig lamang, tila hindi makapaniwala. At ang batang dinadala niya, dagdag ni Steven habang nakatingin kay Francesca, ang buhay na pananagutan ko at ang tanging pamilyang gusto kong buuin. Nangingilid ang luha ni Francesca. Sa wakas, malinaw na. Wala nang pagdududa. Wala nang pagtatago. Ngunit si Rika ay hindi sumuko. Sa halip, gumiti ito. Isang ngiting puno ng kabaliwan at sakit. Akala mo ba tapos na dahil lang pumili ka? Hindi mo pa rin ako matatakasan, Steven. At mula noon, nagsimula ang mas mabigat nilang laban. Dahil sa walang tigil na pagbabanta ni Rika, napilitan sina Steven at Francesca na lisanin ng probinsya at lumipat sa ibang lugar. Tahimik na bayan, ibang pangalan ng gamit, malayo sa siyudad, malayo sa mga nakakakilala sa kanila. Pero kahit saan sila magpunta, parang laging may nakamasid. Kapag may in-order silang pagkain, alam ni Rika. Kapag nagpalit sila ng klinik, may mensahe agad na dumarating. Kapag lumilipat sila ng bahay, may sulat na naiiwan sa gate kinabukasan. Paano niya nalalaman lahat? Tanong ni Francesca isang gabi habang mahigpit na hawak ang tiyan niyang malaki na sa kabuwanan. Mahigpit ang panga ni Steven. May tumutulong sa kanya. Pero sino? Hindi nakasagot si Steven. Dahil kahit siya, hindi alam kung sino ang traidor sa paligid nila. Lumipas sa mga buwan at dumating ang araw ng panganganak. Nauna si Francesca. Sa gitna ng ulan at takot, nagsilang siya ng isang malusog na sanggol na lalaki. Napaiyak siya nang marinig ang unang iyak ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng gulo, may kapayapaan siyang naramdaman. Ngulit hindi pa man natatapos ang gabing yon, dumating ang balita. Nanganak din si Rika. Isa ring malusog na sanggol. Isang babae. Parang muling bumalik ang bigat sa dibdib ni Francesca. At kahit may sarili ng anak si Rika, hindi pa rin ito tumigil. Lumipas ang mga linggo, ngulit patuloy pa rin ang mga mensahe. Hindi pa ito tapos. Hindi ko ibibigay sa'yo si Steven. Magiging pamilya rin tayo. Nanlalamig si Francesca sa bawat sulat na dumarating. At isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanilang sanggol, may dumating na parcel sa pintuan. Pagbukas ni Steven, isang baby dress ang nasa loob. Kulay puti. May maliit na card. Dahan-dahan niya itong binasa at unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. Ano yon?
Tanong ni Francesca, kinakabahan. Hindi agad sumagot si Steven. Sa halip, iniabot niya ang card. At nang mabasa iyon ni Francesca, nanginig ang buo niyang katawan. Salamat sa anak mo, Francesca. Panahon na para kunin ko naman ang akin. At sa ilalim ng sulat, may isang larawan. Larawan ng anak nila. Kinuha mula sa loob mismo ng bahay. Madaling araw nang dumating ang tawag. Tahimik ang buong bahay. Mahimbing na sana ang tulog ni Francesca sa tabi ng anak nila ni Steven, ngunit bigla siyang nagising nang mapansin niyang bukas ang pinto ng silid ng sanggol. Nanlamig ang buo niyang katawan. Steven! Mabilis siyang tumakbo papunta sa crib. Walang laman. Anak ko! Kasabay niyon ay nag-ring ang cellphone ni Steven. Nanginginig niyang sinagot iyon at agad nilang narinig ang pamilyar na boses na matagal nang gumugulo sa buhay nila. Si Rica. Kung gusto niyo pang makita ang anak ninyo ng buhay, malamig nitong sabi. Steven, kapalit ng bata. Nanlaki ang mata ni Francesca. Rica, wag! Umiiyak niyang sigaw. Wala nang kasalanan ng bata. Ngumiti si Rica sa kabilang linya. Ramdam yon sa boses nito. Wala ring kasalanan ang anak ko, pero bakit ako lang ang magdurusa? Nasaan ka? Mariing tanong ni Steven. Mabuti, sagot ni Rica. May natitira ka pang tapang. Pagkatapos ay ibinigay nito ang lugar, ang abandonadong warehouse sa lumang lupain ng mga Sanchez, ang mismong lugar na minsang pinagmulan ng maraming lihim, kasalanan at dugo. At ngayon, doon rin magtatapos ang lahat. Hindi napigilan ni Francesca ang sumama. Kahit pilit siyang pinipigilan ni Steven, hindi niya kayang iwan ang anak niya sa gitna ng panganib. Pagdating nila sa warehouse, agad silang sinalubong ng malamig na hangin at katahimikan. Madilim, mabaho, at parang punong-puno ng alaala ng kasalanan. Sa gitna ng lumang bodega, nandoon si Rica. Maputla, magulo ang buhok, ngunit mariing yakap ang sanggol ni Francesca habang ang sarili niyang anak ay nakahiga sa isang lumang kumot sa tabi. Rica, tama na, sabi ni Steven habang dahan-dahang lumalapit. Ibigay mo ang bata. Umiling si Rica. Luhaan ngunit nakangiti. Hindi mo naiintindihan, Steven. Kung hindi kita makukuha, wala nang makakakuha sa'yo. Baliw ka na, sigaw ni Francesca. At sa isang iglap, hinugot ni Rica ang maliit na baril mula sa kanyang bag. Nanigas silang dalawa. Lumapit ka pa, Francesca, at pareho kayong mawawalan. Babala nito. Nanginig si Francesca, pero hindi siya umatras. Pakiusap, anak ko yan. Saglit na tumingin si Rica sa sanggol. At sa unang pagkakataon, may luhang pumatak sa mata nito. Lahat tayo may anak, bulong niya. Pero ako lang ang walang magiging pamilya. Huminga ng malalim si Steven. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Ako na ang kunin mo, sabi niya. Bitawan mo sila. Steven, huwag! Sigaw ni Francesca. Ngulit huli na. Sa isang mabilis na iglap, sumugod si Steven para agawin ang bata. Napatilis si Rica. Pumutok ang baril. 1 beses. 2. 3. Umalingaw-ngaw ang putok sa buong warehouse. Nanigas ang lahat. Unti-unting napaluhod si Steven, hawak ang tagiliran niyang duguan. Steven! Sigaw ni Francesca habang tumatakbo palapit. Ngunit sa pagtakbo niya, muli na namang pumutok ang baril. At sa pagkakataong iyon, si Francesca ang tinamaan. Bumagsak siya sa tabi ni Steven, luhaan, nanginginig. At bago pa makabangon si Rica mula sa pagkakabigla sa sarili niyang ginawa, gumuho ang lumang metal rack sa gilid, tinamaan ng ligaw na bala. Bumagsak iyon diretsyo kay Rica. At sa loob ng ilang segundo, 3 buhay ang sabay-sabay na naglaho sa gitna ng katahimikan. Steven, Francesca,
Rika. Ang natira na lamang, ang dalawang sanggol na umiiyak sa malamig na sahig ng warehouse. Ilang sandali ang lumipas at may mga yabag na maririnig mula sa dilim. Dahan-dahang lumitaw si Beatrice. Tahimik, matatag, at mas malamig kaysa dati. Tiningnan niya ang tatlong katawang nakahandusay. Walang saya sa kanyang mukha, wala ring gulat, tanging mapait na lungkot. Pagkatapos, lumapit siya sa dalawang bata. Kinalong muna ang anak ni Francesca, pagkatapos ay ang anak ni Rika. At the end, mahina niyang sabi, "Kayong dalawa ang tunay na inosente." Mahigpit niyang silang niyakap, "At kayong dalawa rin ang hindi dapat magbayad sa kasalanan ng matatanda." At sa ilalim niyang malamlam na ilaw ng madaling araw, si Beatrice ang lumabas sa warehouse. Karga ang dalawang sanggol na siya na ngayong magpapalaki. Hindi bilang ganti, kundi bilang huling pagwawasto sa lahat ng nasira. Moral lesson. Ang pag-ibig na nagsisimula sa kasinungalingan, panlalamang at pagtataksil ay bihirang magdala ng kapayapaan. Kapag hinayaan nating manaig ang pagnanasa, kasakiman at paghihigante, hindi lang sarili natin ang nasisira, kundi pati mga inosenteng walang kasalanan. Sa huli, ang katotohanan at responsibilidad pa rin ang tanging daan para putulin ang siklo ng sakit.